Pinakingilala ko sa inyo ang mathematician ng ating mahal na lungsod sapagkat ako ang problem solver ng bayan, ang arkitekto ng Make Manila Great Again, ang nagsisilbing inspirasyon ng lahat, ang mahal namin at mahal nating lahat, ang ama ng lungsod ng Maynila, Tagalang-galang Yorme Socorro. Maraming salamat sa ating minamahal na City Administrator at siyempre ang magaling nating Vice Mayor Chi Atienza, lahat ng mga kusihat na nandito ngayon, Department Head at mga kapwa namin na lingkod bayan sa National Government, mga kapwa empleyado, pamahalang lungsod at mga bisita. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Another week. I think on optimistic side, meron naman hopefully kaya Diyos na magandang mga balita na papasok sa atin. Patuloy natin pag-ahon sa pagkakalubog, hindi lang po sa baha, sa lahat ng aspeto na kailangan tinutugunan ng pamahalaan. But let me begin with for our employees, particular sa inyo. Last week, I have met, we had a meeting with the Chairman and President of GSIS. As you all know, and in fact, alam ko ng mga ibang ahensya ng gobyerno sa pamahalaan ng lungsod, particularly sa City Treasury, sa accounting, ang Maynila ay may obligasyon bayarin sa GSIS na naman worth 325 million. Ang malungkot dito, hindi ko po ito pera, hindi po ito pera ng taxpayer. Ito ay pinagtrabahuhan na, pinaghirapan na, at pera ng mga empleyado ng gobyerno ng Maynila. Dalit salita, ang trabaho lang namin bilang punong lungsod, bilang employer nyo, is bawasan sa payslip nyo ang contribution nyo sa GSIS at kuha ng kanan, ibibigay sa kaliwa, dadali sa GSIS. Ganun lang po kasimple. Nangyari niyan dati. In fact, from almost 300 billion, nakadiskwento ko, nakabigyan ako ng GSIS sa mga penalties and surcharges kasi naawa ko noong araw ng mga panahon na yun, first term ko, na baka yung mga retiradong empleyado hindi naman makakuha ng pensyon kasi sa records ng GSIS hindi sila kumpleto. Pero sa payslip nila, kumpleto ang bawas. Na-resolve na yan. I thought
pagtutukan ng pasin niya ng nakaraang ngunit umulit yung nagkagad ko mga empleyado, mga kasama ko naglilingkod sa bayan, pumanatag kayo. I think I had a very productive meeting by President and General Manager Chairman Vic Piloso ng GSIS and the entire team ng GSIS. So, yung dati, actually sila may sabi nito, hindi naman ako, during the meeting. Sabi nila, yung panahon natin, updated, in fact, nakabigay pa sila, naalala nila yung naka-display sa wall ko. Certificate of completion or payment, complete payment. But anyway, we're gonna face these challenges. Hindi ko hayaan na maparimara yung inyong mga inulog or kontribusyon. Pipilitin ko po na ma-resolve ulit yan. Na usapang retiro, usapang retirement. Sana habang buhay na mag-retire ang mga Colombians. But I was called, my attention was called by OIC City Treasurer Attorney Paul Vega na may mga empleyado tayo 1 year, 3 years, 5 years, 7 years nang naghihintay ng terminal leave. Hindi pa nabibigay sa kanila. Yung marami sa kanila, 33 years, 31 years, 2 years, 10 years, nagservisyo kasama natin. Pero hindi nila napakailangan yung terminal leave nila. For some reason, walang cash. At alam niyo namin, wala akong cash ngayon. Pero, sabi ko kay Paul, ikaw mahirap ang pera natin ngayon. Pero, ano ba ang pwede namin maisukli sa ating mga kapwa kawalin na kasama natin ang lingkod sa kapwa? The least thing that we can do for them is to care and show understanding and give importance and value sa mahabang panahon ng servisyo nila. Sabi ko sa kanya, magkano ba abutin? Kasi yung mga pareho lang ng empleyado, ito natin ito kayo sa bago. 23 million pesos. Pero yung cash advance ng isang individual na pa 124 million pesos. So where is justice there? If we, in office of the mayor, natasan yung isang department head, uy, mag-cash advance ka. Halos 200 milyon. Tatlong cheque, isang araw, P9. Siya, yung literato, okay lang na mag-cash advance siya, pero yung literato, na may 23 million worth tama na pera, na yung cash advance or kung anong gagamitin, hindi ko alam. Pero kung empleyado, dapat mo pa rin nakakuha. So, to cut the long story short, and I said to Paul, kahit wala tayong pera, unahin mo sila.
Gawa na yung check nila. Unahin mo yung pinakamatay. Sana all. 31 years in service. Dr. Correo P. Cando. Tapos yung namin usahan na lang namin. Kunti lang naman yung makukuha na niya at makukuha ng pamilya niya. Ang gagamit niya sa mga darating na araw, linggo, buwan, taon. Amounting to 4,482,000. Lahat ng mga pilitiro na natanggap ng cheque dito ng Rita. Nalitigado ko. Ayan. Tumingin ako na ako ng mga